Nanawagan ang Department of Energy sa mga oil companies na palawakin ang pagbibigay ng discount sa mga PUV driver ngayon napakataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Si Pangulong Bongbong Marcos naman pinulo ang kanyang economic team. Narito ang aking unang balita. Kasabay ng pagpapatupad ng unang bahagi ng mahigit 5 pisong dagdag presyo sa diesel, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang economic team para planuhin ang mga magiging hakbang ng gobyerno sa magiging epekto nito sa presyo ng bilihin at sa ekonomiya sa pangkalahatan. Nagkataon naman kumalma ang mga spekulasyon sa sigalot sa Middle East at bumaba ang presyo ng crude oil sa $69 kada bariles mula sa halos $80. Ang utos pa rin ng Presidente is we make sure that we protect the Filipino people from the impact of the oil price hike. Meaning po, most especially those na gumagamit ng public utility vehicles, our farmers and our fisher folk. Si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan ang naglatag ng mga kailangang isaalang-alang sa namumuong tensyon sa Middle East, ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang import at export sa mga bansang sangkot sa sigalot, ang mga Pinoy sa mga bansang apektado ng gulo, na malaki ang ambag sa ekonomiya na malalagay sa alanganin ang hanap buhay. So combining all those, his team, I think, his department made an assessment on the impact on inflation as well as on the growth of on the GDP of the Philippines, on the growth. The impact is so minimal to our economy that doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit or the conflict worsens. Ang isang worst case scenario na pinangangambahan ay kung isara ng Iran ang Strait of Hormuz na daanan ng mga produktong petrolyo mula sa oil-producing countries papunta sa iba't ibang panig ng mundo. Sakali mangyari ito, maiipit ang supply at sisipa ang presyo. There are other OPEC countries that in total have 5.5 million na reserves, so pwede nila i-cover. And if that is not possible, we also have other countries like US, Canada, Brazil, and other countries that can be sources also. Bukod sa fuel subsidy sa transportasyon, may fuel subsidy rin na nakakasa sa mga magsasaka at mangingisda. Patuloy rin daw ang pakikipag-ugnayan ng Energy Department sa mga oil companies na kundi utay-utayin ang mga pagtaas, palawakin ang pamimigay ng discount sa mga tsuper na apektado para hanggat maaari maiwasan ang pagtataas ng pasahe na mas makakaapekto sa mas nakararami. Wala pa ring malinaw na posisyon ng economic team sa mga panawagang suspindihin muna ang VAT at excise tax sa petrolyo dahil bukod sa malaking kawalan din yun sa koleksyon ng pinagkukunan ng pondo ng gobyerno, kailangan din daw na amyandahan ng Kongreso ang batas para maipatupad ito. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.